Mavs vs Sixers, ito yung naabangang game dahil for the first time magtatapat sila first overall pick Cooper Flagg at third overall pick VJ Edgecombe. Hindi rin na-disappoint na matchup dahil pareho nag-show up ang dalawa. 24 points para kay Coop while 26 naman para kay Edgecombe. Yung Edgecombe, pag pinapanood ko talaga ang laro niya, may part na makikita mo yung laro ni Ant sa jumper, sa raw na athleticism at yung shot creation. Hanep, lalo yung sequence na to, bump then fade away, the next possession, ISO kay Christie, ikot then fade away na naman, this time with a foul, sunod, heat check, pull up sa tres, and bam, and 1 na naman. Swerte talaga ng Sixers na nakakuha nila ito, potentially kaya niya maging face ng franchise nila, together with Tyrese Maxey. Dito sa game, grabe yung offensive power na pinakita nilang dalawa, si Maxey, 38 big points naman, kasabay ng 26 ni VJ. Dynamic na duo at mga bata pa ito, 25 at 20 years old lang, tagal pa nilang kayang buhatin ng offense itong team. Kung ako sa Sixers, mag-move on na ako sa old at injury prone na superstars at dito na ako magbe-build. Kasama ibang young guns na McCain, Grimes, pati yung rising bigs nila at iba pa. Goods na yung core ng team para sa future. Ako pa nga lang over 60% na ang win rate nila without sila Embiid. Lalo pa siguro if mapalitan pa ng healthy na key players yung sina PG or miski na mga future picks. Thoughts ko lang naman para sa Sixers na. Ikaw pare kayo ng tingin mo. Pero yun, balik tayo sa game. Naging dikitang laro pa naman ito at nakabuelta pa ang Mavs lalo ng third. Pero lacking lang talaga sa offense to Mavs. Hindi nila masustain yun. Nakadomina nila yung paint sa game na ito pero parang one-dimensional team lang sila rito eh. Tatatlong tres lang ang nagawa nila buong laro on 17% shooting. At problema naman na talaga nila yan buong season. It's one of the worst 3-point shooting teams ngayon. Ngayon sa fourth, pinapos na nga sila. Hindi na nakakasabay sa offensive onslaught ng Sixers with Maxey na naka 16 points pa rin sa final quarter. Ayun, binigay ng Sixers sa Mavs ang 18th loss nila, 11-18 na so far at 11th doon sa West. Meanwhile, ang Philly naman, kapit ngayon sa number 4 spot sa East with 16-11 record. Gandang campaign so far, nalala kong naisipin mo, more than half ng total games nila wala si Embiid. Ayos to if makip nila yung the rest ng season, lalo sa wide open na East this year. Dako naman tayo sa Warriors-Suns na game, pero bago yan itong dalawang laro na ito, napanood sa Disney Plus Philippines ngayong araw. May mga NBA games na kasi ron, so kasabay ng favorite shows mo, makakanood ka rin doon ng mga NBA games live. Christmas Day nga ng NBA, December 26 sa Pilipinas, ipapalabas doon ang laro ng Cavs vs Knicks, Spurs vs Thunder, Mavs vs Warriors, Rockets vs Lakers, at Wolves vs Nuggets. Gandang lineup na exciting panoorin, kaya kung ikaw gusto mo rin mapanood yon, subscribe na sa Disney Plus para simulang makapanood ng mga thrilling na NBA games. Yon, Dubs vs Phoenix, ito nag-turn out to bilang isang interesting na game. Noong first half, lumamang na ng as much as 14 points ang Phoenix. Pero sa ira ngayon, diba, sa amount ng 3, sa bilis ng pace ng laro, wala na talagang safe na lead. Saglit lang, ubos na kagad ang lamang ng Phoenix. Lumamang pa nga ang Warriors sa end ng third. Grabe yung performance ni Will Richard, ang init. Perfect 4 of 4 ba naman sa tres bago ang fourth. Badly needed ng team yung pag-step up niya dahil si Steph medyo kalmado pa ng first 3 quarters. Hanap na rookie rin niya, no? 56th overall pick, 22 years old, pero impactful na player na kagad for the Dubs. 3-and-D player shooting almost 40% sa tres so far this season with great din na perimeter defense. Ayos na fit talaga para rito sa Dubs. Kaya sumabay magpaulan ng tres sa motion na offense nila, kaya rin i-cover yung weakness ni Steph sa kabilang dulo. So perfect talagang kasabayan. Walang duda na magiging great piece talaga ito ng Warriors sa coming years. Pero yun, back sa game, fourth quarter, ibang laro naman, showtime naman ng mga veterano ng team. Winning time na si Steph naging mas involved na ulit sa kanyang tres at playmaking. At doon nakakuha na rin ng comfortable lead itong Dubs. Pero sila Book, sumubok pa rin talagang ibalik ang team nila sa laro sa sunod-sunod na baskets. Less than 1 minute remaining nga, nagka-chance pa sila to get the lead. Sablay lang yung wide open na 3. So after ng 2 free throws si Steph, somehow, may nakatres pa itong Suns, kaya isa na lang ang lamang. Kulit lang ng fouling game na twice na foul si Steph pero walang pito. Buti sure yung layup niya, kung sumablay yun, gulo talaga. Pero yun, final possession sa Suns, chance to tie the ball game pero walang pinatunguhan yung play nila. Kaya 3-point win para sa Dubs, si Steph pa rin na nag-end up na best scorer ng team with 28 points. Kalahati noon, 14 points, fourth quarter niya rin ginawa. Reliable na veterano talaga. Then support naman, Jimmy with 25 at Richard 20 points. At ang pinakamaganda na break na rin na kanilang 3-game losing streak. At ngayon, 1 win away na lang para makabalik sa 500. 14-15 na record at 8th place doon sa West. Sa kabilang banda, sa Suns naman, si Book may 38 big points yan. Game high, sayang lang talo. Sila pa naman ang hinahabol na itong Dubs sa standings para ungusan dun sa 7th place. Yun lang naman, ito lang para sa ating NBA recap ngayon. Kung gusto nyo rin makapanood